So, magandang umaga po sa inyo lahat. So, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating banal na Panginoon para mag-aral po tayo ng kanyang banal na salita. So, hinihiling ko po na mag-focus po kayong maigi sa pag-aaral natin. Kaya bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po, Panginoon, sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, na kami po ay nagsama-sama upang patuloy na mag-aral ng iyong banal na salita. Hinihiling ko po na ikaw po ang gumabay sa bawat isa na nakikinig ng iyong banal na salita, na bawat salita na aming pag-aaralan sa umagang ito ay maunawaan po nila sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kahapon pinag-aralan po namin na ang mga ebidensya na nagpapatunay na ikaw po ay buhay. Sa oras na ito, hinihiling ko po na kung meron pa rin hindi naniniwala na ang Biblia ay totoo, mahabag ka po sa bawat isa at tulungan mo po na magkaroon ng mapagpakumbabang puso sa iyong banal na harapan na ikaw po ang kumilos na maunawaan po nila ito. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyong pong banal na salita at hindi po ang aking sariling opinyon o sarili ko man na kaisipan. Kami po ay mahina at wala po kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming sariling pangunawa. Kaya kami po ay lubos na umasa at nagtitiwala lamang sa iyong pagkilos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na tagapagligtas. Amen. So, papakita ko po sa inyo yung mga Bible verse dito po sa harap. Kaya nawa, dito po kayo mag-focus sa harap. So, yung unang Bible verse natin sa Roma chapter 10, verse 17. Sabi po dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, para magkaroon po tayo ng tamang pananampalataya, mahalaga po yung ating pakikinig. So, kahit na isa lang yung napapakinggan natin, may mga tao na mahirap talaga nilang maintindihan yung pinag-aaralan. Isa po sa dahilan, hindi po sila nakapokus dun sa pinapakinggan nila. Kaya nakikiusap po ako sa inyo para mas maunawaan natin yung mensahe na nais iparating sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Kalimutan niyo muna po yung mga gumugulo sa isip natin. Maaari may mga problema. Yung iba siguro, habang nakaupo, iniisip, anong oras kaya matatapos? Gusto ko nang umuwi. So nakikiusap po ako, dahil nakaupo na rin lang naman po kayo dyan, makinig po kayong maigi, and then tutulungan kayo ng Panginoon na maintindihan yung bawat mensaheng pag-aaralan po natin. So pakiusap, mag-focus po kayo. And then bukod po sa pakikinig, may isa pang asal na kinakailangan natin gawin habang nasa harapan po tayo ng salita ng Diyos. Pagkatapos mapakinggan yung words of God, mahalaga yung ating puso. Para maintindihan natin ito. So babasahin ko po sa Hebrews chapter 3 verse 15. Sabi dito, gaya ng sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. So pag narinig natin yung tinig ng Panginoon, ano yung tinig ng Panginoon? Ito po yung salita ng Diyos. Huwag daw pong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ano yung pusong matigas? Ayaw tanggapin yung salita ng Diyos. Ayaw paniwalaan yung salita ng Diyos. Marami nagsasabi na ang Biblia talaga ay totoo. Tinuturo natin ang Biblia totoo. Pero mahalaga po yung puso natin habang pinapakinggan yung kanyang salita. So pag-aaralan natin, yung Biblia, totoo ba talaga o hindi? I-check natin. So mahirap maniwala sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya bago tayo maniwala, kailangan meron tayong pinangahawakan mga patunay, mga ebidensya. Meron tayong basihan. Tama po ba? So kaya i-check natin. Kagaya ng sinasabi dito, sa Deuteronomy chapter 18 verse 21. Sabi, at kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang mga salita na hindi sinabi ng Panginoon? Paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Sinasabi natin ang Biblia ay totoo. Sinasabi ko sa inyo, yung Biblia ay salita ng Diyos. Pero mahalaga yung tanong na ito sa Bible verse na ito. Paano natin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Yung Biblia ba talaga salita ng Diyos? I-check natin sa pamamagitan po ng mga ebidensya. I-check natin. So, titignan natin dito sa kasunod na verse, sabi, kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangahasan, huwag mo siyang katatakutan. So sabi, paano natin malalaman yung salita na sinabi ng Panginoon?
Halimbawa, yung Biblia ba talaga ay salita ng Diyos? Nandyan po yung sagot. Sabi, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Yung Biblia ba talaga ay totoo? Kung talagang totoo ang Biblia, dapat yung sinasabi ng salita ng Diyos ay nagkatotoo at dapat nangyari. Kapag nangyari, kapag natupad o nagkatotoo, anong ibig sabihin? Ano po? Yung Biblia ay ano? Salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Ulitin ko, no? Paano natin malalaman yung Biblia ay salita ng Diyos? Yung Bible, meron po ito mga prophecy. Nakasulat dito yung mga, sa ibang salita, hula. Kumbaga, naisulat noon, kung talagang totoo yan, dapat natupad yung prophecy. Nakalagay sa Biblia yung mga plano ng Diyos. Kung ano yung mangyayari sa hinaharap, sa future, nakalagay na din po sa Biblia. Then may nakalagay na mga pangako ng Diyos. Halimbawa, yung buhay na walang hanggan. Kung ikaw yung susampalataya sa Biblia, sa kaligtasang itinuturo ng Biblia, merong buhay na walang hanggan. Nakalagay po yan dito sa Biblia. Kung talagang totoo yan, anong dapat? Paano natin malalaman ng Biblia ay totoo? Dapat naganap, nangyari at nagkatotoo. Natupad yung mga bagay na sinasabi dito. Naintindihan niyo po? So, bago tayo magsimula sa pag-aaralan natin ngayon, review natin kahapon yung pinag-aaralan natin. Natapos tayo kahapon dun sa pagkawasak ng bansang Israel. Naalala niyo po? Dahil tinanggihan nila ang Panginoong Jesucristo. Pag sumunod, pagpapala, pero pag hindi sila sumunod, sumpa. Pero ang natanggap nila ay sumpa dahil sa kanilang pagsuway sa banal na Panginoon. Kaya nga, yung prophecy sa kanilang pagkawasak, nakasulat din sa Biblia at ito po ay natupad. Pinag-aralan po natin kahapon. Kagaya ng Bible verse na ito, sa Leviticus chapter 26, verse 33. So sabi dito, kayo aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan kayo ng tabak sa hulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. Ito ay tinutukoy dito yung bansang Israel. Sila daw po ay ikakalat sa mga bansa. Ikinalat po sila. Ano po? Pagbubunutan kayo ng tabak sa hulihan ninyo, sabihin, kahit saang bansa sila pumunta, pinapatay sila. And ano nangyari sa kanilang lupain? Ang inyong lupain magiging isang ilang. Pag sinabing ilang, halos walang mabuhay dyan ng mga puno, mga halaman, disyerto. And ang lungsod ay basurahan. Imagine niyo sa lugar na ito, kung ito po ay basurahan, hindi nyo magagawang magtiis na manatili dito. Aalis po kayo dito. Yan yung naranasan nilang pagdurusa. So maraming pagdurusa, ilan lang po ito. Ulitin ko, ikakalat sa mga bansa. Naging exile po sila. Sinakop sila ng ibang bansa at pinaalis sila sa kanilang sariling bansa. Tayo pong Pilipinas, sinakop din tayo ng Kastila at ng Hapon. Pero hindi po tayo pinaalis sa ating sariling bansa. Yung Israel, natatangi yung kanilang kasaysayan sa buong mundo. Dahil pagkatapos na sakupin, pinaalis sila sa kanilang sariling bansa. Bakit nangyari yun? Nakalagay po sa Biblia. Kaya aking ikakalat sa mga bansa. Bakit? Result of disobedience sa God. Resulta ng pagtanggi sa Panginoong Jesucristo. Ano pa yung pangalawang sinabi? Pagbubunutan kayo ng tabak sa hulihan ninyo. Nakita natin kahapon, pinagpapatay sila. Sa Poland, binitay. Sa Germany, pinag-eksperimentuhan yung kanilang mga katawan ng mga Hudyo. And then yung Holocaust, sa pamumuno ni Adolf Hitler, pinatay yung 6 na milyong Hudyo. Napakaraming Hudyo. Nakalagay din po yan sa Biblia. Pagbubunutan kayo ng tabak sa hulihan ninyo. Yan po ay natupad. Nakita natin kagabi. And then ano pa po nakasulat sa Biblia? Ang inyong lupain ay magiging isang ilang. At ang inyong mga lungsod ay basurahan. Naging tigang yung kanilang lupain. Naging ilang yung kanilang lupain. Patay na lupain. Walang mabuhay na mga halaman. Bakit nangyari ito sa kanila? Result of disobedience sa God. So si God, hindi agad-agad na winasak ng Panginoon yung bansang Israel. Hindi agad-agad pagkawasak. Bago po yung pagkawasak, nagbibigay muna ang Diyos ng babala sa mga tao. Kagaya nung panahon ni Noe. Bago po dumating yung water judgment, nagbigay ang Panginoon ng babala sa pamamagitan ni Noe, binanggit sa Biblia. Si Noe na tagapangaral ng katwiran. Nangaral siya sa mga tao bago dumating yung water judgment. Tama po ba? Ganon din ang Panginoon sa mga Israelita. Sabi sa Biblia, babasahin ko yung babala, sabi, bago ito mamatay si Jesus Christ, ito po yung sinabi niya. Sabi dito, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya.
Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang sarili mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. Ano sabi ng Biblia? Pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinugo sa kanya. Ilang beses nagbigay si God ng pagkakataon sa kanila para ituro yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan? Ilang beses? Isa lang po ba? Sabi, makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak. Pero ano pong response nila? Gusto o ayaw? Ayaw ninyo. Kaya ipinakita sa atin yung aral kahapon, huwag nating tularan yung pagkakamali ng bansang Israel. Sa oras na ito, yung pagkakataong ito ay chance na ibinigay sa atin ng Panginoon para malaman natin o maunawaan paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring meron ilan na ilang beses na rin naka-attend ng summer retreat, pero hanggang ngayon, malaking question mark pa rin sa kanya. Paano ba ako maliligtas? Saan kaya ako pupunta pag namatay ako? Hindi pa rin malabo. Kung ganon, ito po'y pagkakataon pa rin ibinibigay sa iyo ng Diyos para malaman mo yung tunay na kaligtasan. Pero yun pong pagkakataong ito, hindi po ito unlimited. Limited ito. Pag dumating ang Panginoon, wala na pong pagkakataon. Kahit gusto mo pang maligtas, wala nang chance. Mamaya, ipaliwanag ko po sa inyo. Kaya pakiusap, bagamat inaantok, siguro puyat kagabi, mag-focus po kayo. Kung gumugulo sa katabi, wag muna natin guluhin. Mamaya na po muna mag-usap. So yung mga paksa na pag-aaralan natin ay tungkol sa pananauli o restoration ng bansang Israel. Nawasak sila. Pero nakalagay sa Biblia, mananauli sila. Nawasak sila, pero sabi ng Biblia, mabubuo sila. Pag-aaralan din natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Meron ba talagang katapusan ng panahon o tuloy-tuloy ito? I-check din natin sa pamamagitan ng Biblia. And then, pag-aaralan natin yung muling pagdating ng Panginoong Hesus. Sinasabi ng mga tao, ng mga lolo-lola natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Pero bakit ngayon wala pa rin dumadating? Totoo ba talagang darating ang Panginoon? I-check natin at malalaman natin yan mamaya. Pag-aaralan din natin yung tungkol kay 666, number of the beast, o numero ng demonyo, at yung tungkol kay Antichrist, nakalagay din po yan sa Biblia. And yung ikalima na pag-aaralan natin, yung tinatawag na Armageddon o huling digmaan. Yan po ay tumutukoy sa nuklear na digmaan. Kung talagang totoo ang Biblia, ito ay nakasulat ng lahat sa Biblia, dapat nangyayari, nakikita ng ating mata, nararamdaman natin mangyayari sa pamamagitan po ng mga ebidensya. I-check natin. So ready na po ba kayo? Inaantok pa rin po. So sige po. So una, pag-aaral natin, pananauli ng bansang Israel. Kahapon pinag-aaralan natin, nawasak sila. Nawasak. Walang bansang Israel, 1,000 taon na nakalipas, wala. Pero nakalagay sa Biblia, para silang mga bungo, kalansay. Yung bungo na ito, imposible nang mabuhay iyan. Tama po ba? Kaya sinabi sa Ezekiel 37 verse 3, kaya't kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Sinabi ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Kung kayo ang tatanungin ko po, literal, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Imposible, di po ba? Anong ibig sabihin ng buto? So, dito na natin sa sumunod na verse, sabi sa Ezekiel 37, verse 13, nang magkagay sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel, narito. Kanilang sinabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating mga pag-asa ay nawala. Tayo lubos na nahiwalay. Ano nangyari? Ang sabi, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel. Yung daw buto, tumutukoy sa bansang Israel. Nawasak sila. Sa paningin natin, yung mga butong yan, imposible nang mabuhay, imposible nang ma-restore. Pero nakalagay po sa Biblia yung prophecy na mananauli sila. Babasahin ko sa inyo yung prophecy na isulat 1,000 taon na nakakalipas. Sabi, kaya't magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel.
Inyong malalaman na ako ang Panginoon kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at aking pasasambahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. Anong sabi ng Diyos tungkol sa bansang Israel? Aking bubuksan ang inyong mga libingan. At sinabi, aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. Ikinalat sila sa buong mundo. Sabi, pauuwiin daw. Makakabalik sila sa kanilang sariling lupain. Ngayon, pag nakabalik sila, anong gustong ipahiwatig ng Diyos sa atin? Pag nakabalik sila, sabi ng Panginoon, inyong malalaman na ako ang Panginoon. Malalaman mo ang Panginoon ay siyang Diyos. Malalaman mo na buhay ang Panginoon. Kaya titingnan natin sa pamamagitan ng katuparan ng mga propesiya na nakalagay sa Biblia. Sinabi din sa Ezekiel 36 verse 22, kaya't sabihin mo sa sambahin ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahin ng Israel na malapit na akong kumilos. Sabi ng Panginoon, malapit na akong kumilos. Bakit kikilos ang Diyos? Sabi, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Yung mga Israelita, dahil sa kanilang disobedience, ikinalat sila sa buong mundo. Kahit saang bansa sila pumupunta, pinapatay sila. And then, sinasabi ng mga tao, wala ng Diyos. Bakit? Nawasak yung bansang pinili ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kumbaga nabastos ang pangalan ng Diyos na lapastangan. Kapag yung anak nakagawa ng kasalanan yung bata, di ba ang nasisisi yung magulang? Tama po ba? So parang ganun. Dahil sa kanilang pagsuway, parang nasisi yung pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, malapit na akong kumilos. Ano yung ibig sabihin? I-restore yung bansang Israel. Para saan? Aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. So yung dahilan kung bakit i-restore yung bansang Israel, napakahalaga, para po sa banal na pangalan ng Diyos. Ano po? Kapag nauli sila, masasabi natin, yan na ebidensya na buhay ang Panginoong Diyos. Totoo ba na na-restore ang bansang Israel? Kasi 1,000 taon walang bansang Israel. Pero alam niyo po, bigla, walang bansa sa mundo na makapag-isip, pero bigla, 1,000 taon nawasak sila, May 14, 1948, bigla nagdeklara ng kalayaan ang bansang Israel. Ito po yung dyaryo ng May 14, 1948. Sabi dito, State of Israel is born. Ipinanganak ang bansang Israel. Kailan? May 14, 1948. Nung araw na yan, natupad yung propesiya sa Biblia. Naintindihan niyo mo? Yung kanilang unang punong ministro, si David Ben-Gurion, nag-proclaim ng Independence Day nung araw na yan. Kaya markahan natin yan. Napakahalaga niyan sa atin. Bakit? Nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Mukhang imposible yung sabi, ang mga butong ito. Maaari bang mabuhay? Imposible, di ba? Pero sabi, mananauli. Yung kanilang lupa, ano nangyari kanina? Naging ano po yung kanilang lupain? Naging ilang. Pero nakasulat sa Biblia, tinan niyo po, Ezekiel 36 verse 34, ang lupain na naging sira ay ano daw? Mabubungkal. Sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. Yung nasirang lupain, dahil sa kanilang pagsuway, sabi ng Panginoon, mabubungkal para ipakita ng Diyos ay buhay. And then sabi dito, at kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halaman na ng Eden. At ang sira, giba at wasak ng mga bayan, tinatahanan na ngayon at may pader. So dati ganito, dahil sa kanilang pagsuway. Pero sabi ng Biblia, naging gaya ng halaman na ng Eden, ganito na. Ang lupaing ito na naging sira, naging gaya ng halaman na ng Eden. Ano yun? Naglabas ng mga matatamis na prutas. Mula siya disyerto, naging kulay green yung disyerto. Kasi nakasulat sa Isaiah, ang Israel ay uusbong at mamumulaklak. Pupunuin nila ng bunga ang buong sanlibutan. Sa totoo lang yung Pilipinas, dapat advance na yung agriculture natin. Pero nabalitaan niyo po ba, yung Prime Minister ng Israel nagsabi kay Presidente Marcos, natutulungan ang Pilipinas sa agriculture. Bakit po? Advance yung Israel pagdating sa agrikultura. Bagamat sila ay disyerto, napakatalino nila, marami sila mga advanced na teknolohiya, paano may improve yung lupang parang wala ng silbi.
No? Nakalagay po kasi yan sa Biblia. Dati ganito, pero sabi, tinatahanan na ngayon at may pader. Di ba? Ang sira, giba at wasak na mga bayan, tinatahanan na ngayon at may pader. So sa palagay ninyo yung Biblia, totoo o hindi? Totoo o hindi? Inaantok na po kayo? Medyo mainit, tama po? So okay lang? So kahit mainit, di ba, kailangan nating magtiis. Bakit? Para sa Panginoon. And then bakit? Hindi lang sa Panginoon, para sa atin. Para sa ikaliligtas ko. Kung sa swimming, sa mga laro, nagpupuyat tayo, nagpapagod tayo. So hinihiling ko din sa inyo, makinig tayong maigi. So nakalagay sa Biblia, tinatahanan na ngayon. Ganyan, kagaya. May pader. And then ito po, dating lugar, nawasak dahil sa kanilang disobedience sa God, pero ito na siya ngayon. May restoration ng kanilang lupain. And then kanina, binanggit, ikinalat sila sa buong mundo. Naging exile sila sa buong mundo. Pero nakalagay sa Biblia, makakabalik sila sa kanilang sariling lupain. Bagamat imposible sa mga tao, paano sila makakabalik, isinulat ng Biblia, paano sila makakabalik, nakalagay dito yung prophecy. Tingnan natin, babasahin ko. Huwag kang matakot, sabi sa Isaiah chapter 43, verse 5 and 6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo, sa timog huwag mong pigilin. Binanggit po yung 4 na sulok ng daigdig. Ano sabi? Silangan, kanluran, hilaga, timog. Anong ibig sabihin? Yung mga Hudyo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ano sabi? Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na nasa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Yung mga Hudyo na nagpakalat-kalat sa buong mundo, saan mang sulok ng mundo, dalhin mo rito. Saan yung rito? Sa bansang Israel. Bumalik sila sa kanilang sariling bansa. Sinabi dito sa isa pang verse, sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Nawasak sila, pero nakasulat, makakabalik sila. Titipunin sila, kukunin sila sa mga bansa. Pero malaking question mark, paano sila makakabalik? Nung time na yan, wala pang flying machine. Yun po yung flying machine, kagaya ng eroplano, yan ang madaling paraan para makabalik sila sa kanilang sariling bansa. Wala pa nung time na yan, isinusulat yung aklat ng Ezekiel. Wala pang flying machine nung time na yan. Pero sinabi na ng Biblia, paano sila makakabalik? Ipinrapisi, sabi ng Biblia, tingnan ninyo. Ezekiel chapter 60, verse 8, nakalagay din dito. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Ang tinutukoy dito ni Propeta Isaiah ay yung pagbalik ng mga Israelita sa kanilang sariling bansa. Ang tinutukoy dyan, sasakay po sila ng eroplano. Sabi ko nga sa inyo, noong time na sinusulat ito, wala pa pong flying machine. Pero hindi niya masabi yung salitang eroplano, wala pa namang eroplano noong time na yun. Kasi sabi niya, parang ulap. Parang mga kalapati. Alam niyo po ang kalapati? Bakit kalapati ang ginamit na halimbawa? Meron po siyang homing instinct, yung kalapati. Kapag inalagaan mo yun sa bahay mo, halimbawa dito sa Batangas, inalagaan mo siya, kahit pumunta ka ng Bicol, pakawalan mo yan, makakabalik yan dito po sa lugar natin. Makakabalik siya. Ganyan po ang mga kalapati, may homing instinct. Maring sa vision ni Propeta Isaiah, nakikita niya yung Israelita, bumabalik sa kanilang sariling bansa, sakay ng eroplano. Pero hindi niya masabi yung salitang eroplano. Kaya sabi niya, parang mga kalapati sa kanilang mga bintana. Iba-iba po yung kalapati, ginagamit niya nung unang panahon ng mga messenger. Pigeon messenger. Kasi nakakabalik po siya. So, yung unang flying machine, lumipad, December 17, 1903, na-invento yung eroplano. Pero nakasulat sa Biblia, makakabalik sila sakay ng eroplano. Nakalagay po yan. Diba? Sa kasaysayan natin. Yung tinatawag na Operation Solomon. Diba? So napakaraming Hudyo, nagbalikan sa kanilang sariling bansa, sakay ng mga jumbo jet. Alam niyo po, yung pangyayaring iyan? So nakalagay sa Biblia. So yung mga Yemeni Jews, Egyptian Jews, sakay ng eroplano, nagbalikan sa kanilang sariling bansa. So sa palagay ninyo, kayong mag-isip,
Yung Biblia, totoo o hindi? Yung Biblia, salita ng Diyos o hindi? Salita ng Diyos. Kung titingnan natin, kung hindi nyo tutulugan, eto, makikita ninyo, yung Biblia ay tunay na salita ng ating Panginoon. At hindi lang po yan. Ikinalat sila, nawasak sila, pinapatay sila, pero nakaprapis sa Biblia, bagamat pagdurusa dati, nakalagay, sabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang Kanyang papagtibayin ng Kanyang tipan na Kanyang ipinangako sa iyo mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Ano sabi? Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Nakaprapis sa Biblia, magiging silang mayayamang tao. Kayamanan. Kaya kung ipapakita ko sa inyo mga picture na mga mayayamang tao sa mundo, siguro kilala niyo po ito. Ito po ay mga Hudyo. Yung gumawa ng Facebook, yung billionaire, siya po ay isang Hudyo. Yung founder ng Apple, Steve Jobs, siya din po ay isang Hudyo. Tandaan niyo mo, mga mayayamang tao po ito. Ayan, kagaya din dito kay Bill Gates, Henry Ford, ayan, makikita nyo sa picture, yan po ay mga Hudyo, mga kilalang tao, mayamang tao, sila po ay Hudyo. Nakalagay po yan sa Biblia. Bibigyan sila ng kayamanan, kapangyarihan. Kaya kahit saang larangan, and ito makikita nyo sa screen, ay pag-aari ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo po ay ma-impluensya, sila po ay mga bantog na tao. So sabi kasi ng Biblia, isa pang verse din ninyo, basahin natin, para hindi kayo antukin. Basahin natin yung verse na ito. Isa lang po. Basahin natin ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gagawin. Ano sabi? Gagawin ka, Panginoon, na ulo. Pag sinabing ulo, nasusunod. Pag buntot, parang sunod-sunuran niya, walang desisyon. Pag buntot. Pag ulo, may desisyon. May otoridad. Kahit sa larangan, kahit sa bansang Amerika, yun po mga Hudyo, pinapakinggan ang boses nila. Bakit? Doon pa lang sa bansa, alam natin na Amerika, malaking bansa. Pero sa kanilang malaking bansang ito, yung mga politiko, pinupuntahan nila yung grupo ng mayayamang Hudyo para kunin yung kanilang suporta para manalo sa politika, sa eleksyon. Kagaya dito, kung titignan natin, sino po ito? Si Obama. Bago siya manalo, makikita nyo sa likod niya, may nakalagay, AIPAC, ang tawag AIPAC, o American Israel Public Affairs Committee. Yan ay grupo ng mayayamang Hudyo na kung saan dinadayo ng mga politiko para hingin yung kanilang suporta sa eleksyon. Alam natin sa Obama, nanalo siya bilang isang presidente ng Amerika. Kung titignan natin si Donald Trump, nandyan din po siya sa AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Nangangako sila ng kung ano-ano sa mga Hudyo para makuha yung suporta ng mga Hudyo. May nabalitaan ba kayo? Nagsilita sila sa harap ng mga Pilipino? Di ba? Harap ng mga Hudyo. Panoorin lang natin para magkaroon tayo ng ideya. So, tingnan natin yung sinabi niya sa mga Hudyo. Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel.
My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. So nakita niyo po, mga Hudyo, hinihingi yung suporta nila para manalo sa eleksyon. Pinupuntahan ng politiko kagaya nito ni Donald Trump nung eleksyon para manalo bilang isang presidente, nandyan po siya. Ganon din po itong kalaban niya, nakaraan din, AIPAC, nandyan din po. Sino ito? Si Joe Biden. Nakalagay din po sa Biblia. Nangangako sila ng maraming pangako para sa mga Hudyo. Kung sila ay walang kabuluhan, hindi na kailangan puntahan. Pero bakit kailangan pang dayuhin na mga kilalang tao? Gagawin silang ulo at hindi buntot. Ano po? Pinapangako sila ng kung sabi, itatayo ng mga dayuhan ang mga kuta mo at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Sapagat sa aking puot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya, ako sa iyo ay naawa. Ano sabi? Ang kanilang hari ay maglilingkod sa iyo. Sino ang hari ngayon? Di ba mga presidente ng bawat bansa? Kanino maglilingkod? Sa bansang Israel. Bakit? Maimpluwensya sila sa lahat ng larangan. Naintindihan niyo po? Nakalagay saan? Sa Biblia. Nangyayari o hindi? Nangyayari. Nakikita niyo o hindi? Nakikita ng ating mata. Dahil yung prophecy ito ay nangyayari sa panahon po natin. Kaya pakiusap. Nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Mamaya, malalaman niyo po. Huwag matulog. Nakalagay sa Biblia, kasaganaan ng dagat. Meron tinatawag na kasaganaan ng dagat na nakalagay sa Israel. Tingnan niyo po, babasahin ko. Isaiah chapter 60 verse 5. Kung magkagayon, ikaw ay makakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Yun daw kayamanan ng bansa, papunta sa Israel. Yung kasaganaan ng dagat, dadalhin sa Israel, dadalhin sa iyo. So anong klaseng dagat meron yan? Bakit masagana yung dagat na ito? Kakaiba ito sa ibang dagat sa buong mundo. Kung titignan natin sa mga lumabas na dyaryo tungkol sa dagat ng Israel, kung titignan niyo yung tinatawag na Dead Sea. Sa Israel po, may dagat na tinatawag na Dead Sea. Bakit Dead Sea? Sobrang alat. Wala pong isda na nabubuhay dyan. Sabi, kung titignan niyo dito sa dyaryo na nakalagay, yung halaga ng Dead Sea, pag sama-samahin mo daw yung yaman ng Amerika, England at ng France, pagsamahin mo mga yaman nila, yun yung makukuhang mineral doon sa Dead Sea. Sobrang daming mineral. Sa Dead Sea, alam niyo po yung putik, di ba? Putik. Yung putik, pwede niyong ikuskus sa balat niyo, pumunta ka dyan sa mga ilog-ilog dito sa atin. Kadiri, di ba? Pag sinabing putik, wala siyang silbi. Pero pag pinanood niyo po yung tungkol sa Dead Sea, yung putik, kinukuha po ng mga tourist, ipinapahid po nila sa mga balat nila. Bakit? Pampaganda, pampabata. Ano pa kayang ibang mineral bukod doon? Napakarami po niyang mineral na makukuha. No? Kaya ine-extract po nila yung Dead Sea, kinukuha yung mga mineral dyan. Isa pa nakalagay dito, yung mineral ng Dead Sea, doblehin mo ng 4 na beses yung yaman ng Amerika, makukuha dyan sa Dead Sea. Bakit? Nakalagay po yan sa Biblia. No? 7 times. Yung alat ng dagat sa atin, doblehin mo ng 7 beses, ganun kaalat ang Dead Sea. Kaya kung titignan yung taong ito, nakahiga sa tubig, kusa siyang lumulutang. Hindi po lulubog ang tao. Kusa kang lulutang kapag humiga ka sa tubig. Dinadayo siya ng mga turista. Nakalagay sa Biblia. Ano po? Kung titignan natin, napakahalaga. So, kaya sabi dito, Amos chapter 9, verse 14 and 15, at aking ibabalik ang kapalaran ng aking bayang Israel, at kanilang muling itatayo ang mga wasak na bayan, at titirahan nila iyon, at sila'y magtatanim ng mga ubasan, at iinom ng alak niyon. Gagawa rin sila ng mga halaman, at kakain ng bunga ng mga iyon. At aking ilalagay sila sa kanilang lupain,
at hindi na sila palalayasin pa sa kanilang lupain na ibibigay ko sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. Nangyari ito o hindi? Nangyari o hindi? Nangyari. Sabi, aking ilalagay sila sa kanilang lupain. Nandun na sila. May 40, 1948, nakatira na sila sa kanilang sariling bansa. Kaya makikita nyo, isang himala, 1,000 taon walang bansang Israel, pero bigla nabuo bilang isang bansa. Kaya panoorin natin ito. It was Israel's darkest hour. The armies of Rome invaded Israel and its cities were pillaged. Jerusalem was sacked and burned. The great temple of God lay in a heap of rubble. It was the end of the Promised Land. The people of the Promise settled among the nations, adding to the art and science and culture of the places they went. The Promised Land, a story they told their children of a time long ago, of a dream long since ended. They were part of other nations now, but there was no place they could call home. And in each generation, there were those who rejected them, persecuted them, refused to let them live in peace. Some tried to annihilate them altogether. And so the dream was rekindled to return to the land of their fathers, to their ancient homeland, Israel. Against incredible odds, they carved new lives out of the wilderness and built a new nation on its ancient foundations. And on May 14, 1948, they gathered here in Tel Aviv's Art Museum as David Ben-Gurion, Israel's George Washington, declared the reborn state of Israel. In that moment, ancient prophecies were fulfilled. 2,000 years of Jewish prayers were answered, and a miracle of survival and achievement had just begun. Nakita niyo po, no? So, yung Diyos, ginawa niya yung pagkawasak para parusahan yung Israel dahil sa kanilang pagsuway. Pero yung pananauli ng bansang Israel, yung restoration nila, ay naging posible dahil kumikilos sa kanila ang Panginoon. Ginawa ng Diyos na posible ito para ipakita ng Diyos ay buhay. Kaya nga ipinangako ng Diyos sa Biblia, aking ilalagay sila sa kanilang lupain at hindi na sila palalayasin pa sa kanilang lupain. So meron tayong paniniwala dito dahil ang Diyos ay buhay. Kaya yung restoration, yung Israel, yung isang himala. Sabi nga, Israel miraculous recovery ay merong aral na gustong iparating sa atin. Una, ang Biblia ay totoo. Sang-ayon kayo o hindi? Sang-ayon. Pangalawa, mayroong Diyos. Pangatlo, nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Maaring mamaya, bukas, sa susunod na linggo, pwede nang dumating ang ating Panginoon. Bakit?
natupad yung prophecy tungkol sa bansang Israel. Kung titignan natin, sila pa ay orasan ng Diyos. Tingnan natin, Matthew chapter 24, verse 32, napakahalaga na sinabi ng Panginoon. So babasahin ko, pakinggan niyo po. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Pag-aralan ninyo yung puno ng igos. Sa English, fig tree. Pag-aralan mo daw yung fig tree. Yung fig tree sumisimbolo sa bansang Israel. Pag-aralan mo daw yung bansang Israel. Ano sabi? Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong ng dahon, ang ibig sabihin ng sanga at dahon, kapag umusbong, kapag naging malaya at malakas ng bansa, ano sabi? Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Pag sinabing summer, ang ibig sabihin niyan sa translate ng prophecy, muling pagdating ng Panginoon. Kapag daw yung Israel, naging malaya at malakas ng bansa, anong ibig sabihin? Ano pong ibig sabihin? Malapit nang dumating ang Panginoon. Yung Jesus second coming, malapit na. So nakita natin, nanumbalik na po sila. Malakas na silang bansa. So ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon. So kung malapit na siyang dumating, may tanong ako sa inyo. Handa ka na bang humarap sa Panginoon? Sigurado ka na ba sa iyong kaligtasan? Ngayon, kung hindi ka pa sigurado, so isiisip mo, hindi ko po alam wala pa akong kategoroduhan, makinig kang maigi. Kasi papunta tayo sa kaligtasan. Yun yung target ng summer retreat na ito. Kaya sabi, sa Matthew chapter 24, verse 33 and 44, gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ano yung ito? Yung pananauli ng Israel. Alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Lahing ito, mariyan po yung panahon natin. Nakikita natin yung pananauli ng Israel. So kaya nakita natin, number 1, restoration of Israel. Nangyari o hindi? Nangyari. Pag-isipan naman natin ngayon, yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Kung talagang totoo ang Biblia at talagang darating ang Panginoon, malalaman natin dahil binanggit sa Biblia yung mga tanda. At kung nakikita natin yung mga tanda nakalagay sa Biblia, isa lang ibig sabihin, totoo ito at kailangan mong maghanda. Tingnan natin. Matthew chapter 24 verse 3, babasahin ko po. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Tinanong si Jesus Christ ng kanyang mga alagad. Ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Hindi po sumagot si Jesus Christ kung anong oras, anong petsa. Minsan may kumakalat na mga text, year 2020, katapusan na ng mundo. May na ganun year 2020, maguguno na ang mundo. Wala pong nakalagay sa Biblia anong oras, anong petsa. Hindi alam. Pero sinabi ng Panginoon, ano yung mga tanda. Inisa-isa sa Biblia. Nakalagay dyan, magkakaroon ng mga false Christ, huwad na Kristo, bulaang Kristo. Magkakaroon po ng mga bali-balita ng mga digmaan, mga gera. Ano pa mga tanda? Mga taggutom. Ano pa? Lindol. Yan po ay tanda na nakalagay sa Biblia. Yung maraming mga sakit, mga salot, mga infectious disease nakalagay sa Biblia. And then ano pa? Yung pag-ibig ng marami, lalamig. And then yung mundong ito, maluluma. At ano pa? Israel recovery. Yung Israel recovery, nakita natin kanina. Katatapos lang. Ano po? Anong ibig sabihin? Malapit na yung katapusan ng panahon. Kaya iisa-isahin natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Sa lahat ng tanda, ito pong Israel recovery, ang pinakamatindi sa lahat ng tanda. Nakita nating natupad na. So isa-isahin natin yung mga tanda na nakalagay sa Biblia. Una, false Christ. Maglalabasan yung mga huwad na Kristo. Pag malapit na dumating si Jesus, yung ating Panginoong Jesus, maraming maglalabasang magsasabi sila ang Kristo. Babasahin ko sa Matthew chapter 24 verse 5. O basahin na lang natin lahat.
ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Pag nakita ninyong maraming nagpapakilalang Jesus, anong ibig sabihin? Malapit nang dumating si Jesus, yan ay tanda ng katapusan ng panahon. Marami ang darating sa aking pangalan na nagsabi, ako ang Kristo. So bakit maglalabasan yung mga Kristo? Ano ang layunin ng mga maglalabasang Kristo? Makikita nyo dyan sabi, at ililigaw nila ang marami para lukuhin ang tao. Pero hindi sila ang tunay. Naintindihan niyo po? Kaya nga kailangan mo mag-aral ng Biblia para malaman mo kung sino yung totoong Kristo. Sabi na, hindi, basta Bible, basta may dalang Biblia, maniniwala na ako, lahat naman tinatanggap ko. Hindi po. Kailangan i-check mo, ito ba talaga tunay na Kristo? Yung sinasabi niya ba talaga nagkatotoo? Nangyari ba talaga? Sa ibang bansa, kung titignan natin, may Jesus of Russia. Napanood niyo na ito, Jesus of Russia? Meron po siyang 5,000 tagasunod. Ito naman, Jesus of Texas. May 19 na asawa. Sabi nga niya, ibigyan niyo sa akin ng inyong mga asawa, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung kayo, maniniwala ba kayo, ibibigyan niyo yung mga asawa niyo sa kanya? Hindi po. Huwad na Kristo yan. Ito naman, Jesus of Australia. Yung asawa niya, ito, si Maria. Yung mga miyembro nila, tumira sila sa isang liblib na lugar, bumuo sila doon ng community. Nagtatanim sila, kainan sila, sarili sila lang, sila lang. Ina-isolate nila yung kanilang sarili. Yan ay tanda ng pagiging isang kulto. Tandaan niyo po. And then meron din Jesus of Puerto Rican. Isa siyang Puerto Rican na nagpapakilalang siya si Jesus. Si Jose Luis de Jesus. Ito naman, Jesus of Korea. Hindi ko ito kilala pero tanongin niyo yung mga Korean pastor. Jesus of Korea. And then sa Pilipinas, meron din nagpapakilalang Jesus of Philippines. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung picture, pero i-check ninyo. Meron pong Jesus of Philippines, nagpakilala din pong Jesus of Philippines. Ngayon, pag nakita natin yung mga Jesus na ito, nagsasabing sila ang Jesus, anong dapat mong gawin? Anong dapat isaisip natin kapag, may nagpakilala ng Jesus, anong sasabihin mo? Susunod na ako sa'yo. Ganun ba? Tawag sa'yo, uto-uto. Sabi ng Biblia, Matthew chapter 24, verse 23, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Huwag ninyong paniwalaan. Bakit? Tanda lang yan. Tanda yan na malapit nang dumating si Jesus. Ipinapakita dyan na kailangan mo maghanda. Kailangan mo makasiguro na ligtas ka. Naintindihan niyo po? So, nangyayari o hindi? Nangyayari sa panahon natin. Tama po ba? Pangalawang tanda, pag-isipan natin. Nakalagay sa Biblia. So, hears of wars and rumors of war. Makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Pag may narinig kayo na maglalaban yung dalawang bansa o nagegera ang mga bansa, ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Babasahin ko sa inyo, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Sabi, makakarinig kayo ng digmaan at bali-balita ng mga digmaan. Makakarinig. Pag sinabi makakarinig ng digmaan, nakikita natin yan. Halimbawa, sa newspaper, lumabas, Philippines, prepare plan for possible China invasion of Taiwan. Yung China, nagpaplanong lusubin ng Taiwan. Narinig nyo o hindi? Narinig. Hindi pa naman sila nagigera, pero narinig mo yung bali-balita, magigera. Naintindihan niyo mo? And then isa pang balita na nakalagay, North Korea order military to accelerate war preparation. Nagpapalipad ng rocket yung mga North Korea. Wala pa namang gera, di ba? Hindi pa sila nagigera. Pero naririnig natin, nagpe-prepare sila ng kanilang mga armas para lusubin yung South Korea. Nakikita nyo yun o hindi? Nakikita po. Sa panahon natin, nangyayari. Kaya kailangan mong gumising. Kailangan mong maging seryoso. Kasi hindi ito panahon para matulog sa ating mata. Sa panahon natin, nakikita po natin, nakalagay sa Biblia, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Nakikita nyo, noong February, last year, di ba? Hanggang ngayon, Russia and Ukraine, nagdigmaan. Ano nangyari? Paghihirap.
hanggang tayo sumirit yung presyo ng gasolina, tumaas. Yung mga tao balisa, hindi nila alam saan sila pupunta. Wasak yung kanila mga pinundar na ari-arian dito sa mundo. Bakit? Walang pag-asa dito. Kahit anong ganda ng buhay mo dito sa mundo, kung pupunta ka naman sa impyerno, wala din pong silbi. Nakikita natin. And then yung latest pa, Israel, yung Palestine, yung Gaza at Israel, nagdidigmaan, nakita ng ating mata sa panahon natin ngayon. Nakikita niyo po? And then yung tao nag-imbento ng mga nuclear weapon. Pang ano? Pang display o pasasabugin? Sa future, pasasabugin. Alam niyo po? Yung presyo ng isang nuclear weapon, kung i-convert natin sa peso o sa pera ng isang mahihirap na bansa, kayang pag-aralin ang 1,000,000 bata. Yung amount, yung presyo ng nuclear weapon. Kung gagastusin mo sa edukasyon, 1,000,000 bata kayang bayaran ng tuition. Pero bakit hindi dun ginagastos sa pag-aaral? Bakit kailangan gumawa ng nuclear weapon? Darating ang future, pasasabugin din po iyan. Tao din ang gumawa ng wawasak sa buong mundo. Sabi nga ng mga dalubhasa, 30 minutes. Pag pinasabog lahat ng nuclear weapon meron tayo sa buong mundo, 30 minutes lang, guno ang mundo. Kung napanood niyo yung pag-aaral, simulation, pag pinasabog yung Manila ng nuclear weapon, gaya ng pinasabog dun sa yung Japan, napakalaki po. Abot dito sa atin. Laguna, Bulacan, Cavite, aabutin po yan ng diameter ng nuclear weapon. Yan ay tanda na malapit na dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakikiusap ako, nakikita natin yung mga signs na ito. So, maghanda tayo. Mag-ready. Ano po? So, napakahalaga niyan sa atin. So, yan. Ano ba sunod? Famine and earthquake. Yan. Taggutom at mga lindol. Wala po bang nagugutom sa panahon natin ngayon? Hindi po ba kayo nakakaranas ng mga lindol sa panahon natin ngayon? Nakalagay sa Biblia. Mateo chapter 24 verse 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ano sabi? Basahin natin yung kulay pula na Bible verse 3-1. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Pagkatapos po ng gera, ang kasunod tagutom. Ngayon, sa Gaza, makikita nyo, ang daming nagugutom. Hindi lang po sa kanilang bansa, Africa, maging sa ating sariling bansa, marami pong nagugutom. Bakit? Tumataas yung mga bilihin. Hindi naman tumataas yung sweldo. Pero yung bilihin, pataas ng pataas. Yung inflation, pataas ng pataas. Sa Africa, tinan ninyo. Pero kung isipin natin, advance na po yung ating agriculture. Dati, para makapag-harvest ng palay, kailangan mong araruhin. Ngayon, may mga makina na nakakatulong para mapadali ang trabaho. Kung ganito, dapat walang tagutom kung advance naman yung agriculture natin. Pero kahit advance ang agrikultura, anong problema? Lumolobo ang populasyon. Dumadami ang bibig na kailangan pakainin. At yung lupa, naho-convert sa mga building. Nagkukulang yung supply ng pagkain. Nakalagay sa Biblia, pag malapit na dumating ang Panginoon, magkakaroon ng mga taggutom. At hindi lang taggutom, nakalagay sa Biblia, at mga lindol sa iba't ibang dako. Lindol. So ipapakita ko sa inyo, pagpasok ng 20th century, biglang lumakas at dumami yung bilang ng mga lindol. So tingnan niyo po sa screen, noong 2005, East Asia, 200,000 ang namatay. Lindol. 2008 sa China, 100,000 ang namatay. Nagpapakita po yan na totoo yung nakasulat sa Biblia, mga lindol. Haiti, 2010, maraming namatay, nawasak yung kanilang mga infrastructure sa Chile. Sa Nepal, 8,000 namatay, 19,000 nasugatan. Magnitude 7.9 na lindol. Ito, alam nyo to. Noong 2011 sa Japan, nagkaroon po ng lindol, nagkaroon ng tsunami. Yung mga ipinundar na mga hapon, na mga ari-arian, pagdating ng kalamidad na lindol na nakasulat sa Biblia, nawasak lahat. Kaya kung i-meditate ninyo, lahat naman talagang pinagpapaguran natin dito, habang papalapit ang Panginoon, wawasakin ng Diyos. Naintindihan niyo po?
Kasi kung lilindulin lang naman lahat ito, bakit ba kailangan nating ubusin ng lakas at oras sa mga bagay na nandito sa lupa? Hindi ko po sinasabi na huwag kayong magtrabaho. Kailangan nyo magtrabaho, kumita ng pera at may makain. Pero hindi lang yan ang buhay. Paraan lang yan para mabuhay. Habang nabubuhay, kailangan mong maligtas. Dahil kung nakapokus ka lang sa material things, darating na ang Panginoon, mas yuyug-yugin niya ang mundo. Mas masisira yung mga bagay dito ng mundo para wag kang umasa dito. Tingnan mo yung langit na ihinanda ng ating Panginoon. Japan, Ecuador, 2016. Ito sa atin sa Pilipinas, noong 2019, sa Tulunan, Cotabato. Ha? Yan. Matanao, Davao del Sur, noong 2019. 2020, ganun din, sa Taal, Batangas. 2020. Halos loob ng isang taon, magkasunod na malakas na lindol sa ibang bansa naman. Sa Turkey, noong October 30, 2020. Napapansin niyo po? Basta pagpasok ng 2020, pataas, 2021, 2022, pataas, biglang dumami yung bilang ng mga lindol. Yan, may kita nyo. Indonesia, 2021. Ang dami pong namatay. Ito, kamakailan lang. Di ba? 2022. Sa Afghanistan, 1,000 namatay, mahigit pa. Sa Pilipinas, 2022. Saan yan? Sa Abra. Napanood niyo po yung nangyaring ito sa balita. Nakakalungkot. Yung may-ari ng sasakyan ng bahay, ipinundar nila sa pagpapasada ng jeep. Pero dumating yung lindol, umiiyak po yung may-ari na awa ko sa kanila. Bakit? Yung pinagpagura nila, naglahong parang bula. No? Dahil dumating yung lindol. Abra. Ito itinatayo, hindi na natapos. Ito po yung tinutukoy ko sa balita. Nawasak. Katatayo lang, nawasak. Yan. Ito po pinakamalala. Isa sa pinakamalala sa kasaysayan. Turkey and Syria, magkakambal na lindol. Ilang tao po yung namatay dyan? Nasa 50,000. Mahigit 50,000 na mga tao namatay dahil sa lindol na nakalagay sa Biblia. Kaya kung iisipin nyo, nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Pagkatapos yan, sinundan po yan. Last year, sa Morocco, lumindol. Natabunan yung mga tao ng buhay. Kung isusulat ko po lahat, kulang tayo sa oras. Pag chinek nyo yung P-Box, alam nyo po yung P-Box? Pag chinek nyo yung P-Box, sa loob ng 24 hours sa atin lang na bansa, maya't maya may lindol. Hindi lang na ibabalita kasi mahihina. Pero makikita nyo, bawat taon, may malalakas na lindol. Kagaya dito sa Morocco. Nasa halos mag-3,000 po yung namatay. Ganon din sa Taiwan. Ganon din sa Pilipinas. No? Nakaraan po yan. Bakit? Nakalagay sa Biblia. Basahin natin ito ulit ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Magkakaroon ng malalakas na mga lindol. Hindi po mahina, malalakas. Kita natin sa balita, yan. Sobrang tumaas yung bilang ng mga lindol. Pagpasok ng 20th century. So, wala po. Palagay ko, kung isipin nyo, wala nang pag-asa dito sa mundo. So, ano pa? Many diseases. Mga sakit. Nakalagay din po yan sa Biblia. Magkakaroon ng malalalang sakit. Padami ng padami yung sakit. Kaya sabi ng Biblia, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa ibang dako magkakaroon ng tagutom at mga salot. Yung salot na tinutukoy, mga epidemya o sakit. Kagaya ng AIDS, isa po yan sa epidemya na hanggang ngayon walang lunas. No? Ano pa? Alam natin, ilang taon na nakakalipas yung coronavirus. Buong mundo, nag-lockdown, hindi makalabas, naghirap dahil sa sakit na ito. Yan ay tanda
malapit na dumating ang Panginoon. Monkeypox, no? Galing sa unggoy, nahawa sa tao. Nipah virus, no? Galing sa animals. Zoonotic virus, pag sinabing galing sa hayop, zoonotic virus tawag, papunta sa tao, nahahawa, papunta sa tao. Kapag yung animals kumain ng prutas na apektado ng sakit, kakain mo rin, mahahawa ka rin. Kagaya ng Nipah virus. And then kung mapapansin nyo, mga edad pa lang natin, 60, 50, ang dami nang nararamdaman. Meron tayong lung cancer, gastric cancer. Sino po sa inyo may lung cancer? Gastric cancer, brain cancer, breast cancer, kidney cancer. Halos mula ulo hanggang paa, puro may cancer na. May posible magkaroon ka ng cancer. Bakit naglalabasan yung mga sakit na ito? Huwag ka lang mag-invest sa katawan mo. Minsan tayo busy. Anong mahal na brand ng damit? Makabili nga. Anong magandang lotion? Maikuskus nga sa balat ko. Pero kahit ang gandang lotion, ikuskus mo sa balat mo, kung pupunta ka naman sa impyerno, wala din po yung silbi. Pero kahit naghihirap ka sa mundo, kung maglalaan ka ng oras para maligtas ka, napakainam yan sa mata ng ating Panginoon. Mga sakit. No? Foot and mouth disease. And then, kahapon lang, ibinalita kahapon sa Thailand, yung anthrax. Alam niyo, anthrax? Ito pong anthrax na ito, most likely ginagamit yan sa terrorism na balita yung nakaraan. Para sa mga terrorist attack, ginagamit yung anthrax. Pero ngayon, meron din yan nakukuha sa lupa, yung mga animals sa lupa, inusungkal nila, nakukuha yung sakit na yan na pwede makahawa sa tao. Kaya nakalagay sa balita, Thailand is on high alert for anthrax. May anthrax. May sakit na anthrax. Ano pa yung ngayon dito sa atin? Huwag na tayong lumabas sa ibang bansa, sa ating sariling bansa. Kahit mga simpleng sakit, whooping, pertussis, di ba? Binalita. Ano nangyari sa ating sariling bansa? Sa Iloilo ngayon. State of calamity. Naka-state of calamity. Bakit? Sa sakit na ano? Pertussis. Ubo ng ubo yung mga tao ngayon. Ano ba? Cavite. State of calamity dahil din sa sakit na pertussis. Outbreak po yan. Whooping cough. Napansin nyo maraming umuubo ngayon? Nako, i-check nyo ang sarili ninyo. Okay lang naman, may sakit ka. Kasi yung katawan, naapektuhan talaga ng sakit. Pero wag mong hayaan, sakit espiritual, manatili sa'yo. Yung sakit espiritual, yan yung kasalanang magdadala sa'yo sa impyerno. Kung may sakit ka pisikal, kailangan magkaroon ka ng tunay na kaligtasan. Okay lang yan. Naintindihan niyo mo? So yan, tandayan ng katapusan ng panahon. Ano pa? Love will become colder. Opo. Yung pag-ibig ng marami, lalamig. Nakalagay din sa Biblia. Habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, yung mundo po, pasama ng pasama. Yung ugali ng tao, nag-iiba na nag-iiba. Babasahin ko. 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2, sabi dito, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan. Kailan daw mangyayari? Sa mga huling araw. Last day, huling araw. Ano daw yung tao? Magiging maibigin sa sarili, kanya-kanya na. Napansin ko nung bata pa ako, pag may ulam kami, binibigyan yung kapitbahay. Ngayon, hindi na uso yun. Kanya-kanya na. No? So, may ibigin sa salapi. Gagawin ng tao lahat. Yung tao ngayon, papatay kahit ka mag-anak, magkaroon lang ng pera. Mayayabang. Pataasan na. Mapagmalaki. Subukan yung i-post yung picture mo sa social media. Mapanlait. I-post mo yung picture mo sa social media, mamaya, ang dami na manlalait sa'yo. Nakalagay kasi sa Biblia, yung tao mapanlait. Kaya nga may anti-bully na na ginawa na batas. Pero tandayan ng katapusan ng panahon. Suwail sa mga magulang. Yung bata dati, pag pinagalitan ng magulang, sit-sit lang, titino na. Ngayon yung bata, yung nanay, pause na, sabi ng bata. Bakit ganun? Minsan naman, high school, pagalitan mo, ano sabi? Ang lakas na loob, maglalayas na ako!
Akala niya, kaya niya yung sarili niya. Yan yung tanda ng katapusan ng panahon. Ano sabi? Walang kabanalan. Wala ng kabanalan. Bakit? Yung mga tao ngayon, ano na mga suot? Paiklian na po ng suot yung mga tao ngayon. Hindi ko alam kung kulang na ba ang tela ngayon. Magpipicture, labas. Magpipicture, labas. Ano po? Walang kabanalan. Wala ng holiness, sa totoo lang. May bigin sa sarili. Tingnan niyo po sa balita, sa paligid, makikita natin ito. Babae, patay. Matapos martilyuhin sa ulo ng kanyang asawa. Ang pag-ibig na marami ilalamig. Ginang patay. Matapos saksakin ng kanyang mister na hindi umano nabigyan ng 50 piso. Anong klaseng pag-ibig yan? 3 anyos na bata, ginahasa umano ng anak ng kanyang yaya. 3 anyos na batang babae, ginahasa ng kainuman ng kanyang tatay. Ano pa? Sabi, di ba? Suwail sa mga magulang, walang utang na loob. Lalaki arestado dahil sa kasong pagpatay sa sariling ina, bangkay, isinilid sa storage box at itinapon. Sorry po, sa picture ng 2 babae na nakita nyo sa screen, ginamit ko lang ito. Pero ito po ay issue sa balita sa panahon natin ngayon. Ito po ay magnanay galing sa Japan, pumunta ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, pinatay po ng kapatid. Netong nanay na ito, pinatay ng kapatid silang 2. Bakit pinatay? Meron po silang dalang milyong pera. Pinatay. Dahil sa pera. Magagawang patayin yung kapatid para lang makuha yung pera. Nakikita ng ating mata, yan po ay tanda ng katapusan ng panahon. Kaya napakahalaga nito sa atin, maging handa. Ano pa? Yung mundo lumang-luma na. This earth will wear out. Maluluma, masisira. So pag-isipan natin ito. Yung mundo natin, sabi ng mga eksperto, abnormal na. Dati yung pag-asa, 1, 2, 3 lang, ngayon may signal number 4 na. Napansin niyo po? Tingnan natin, sabi sa Biblia, sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili, at sing lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila ay iyong ilululun, at gaya ng damit sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang mga taon hindi magwawakas. Ano sabi? Sabi silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Ano ibig sabihin? Yung mundo, lumang-luma. Yung damit nyo naluluma, bumibili kayo ng bago. Yung mundo, hindi po ito mananatili magpaksa. Palagay nyo. Ano nangyayari sa mundo? Soil pollution. Air pollution. Water pollution. Kahit isave ng tao, yung hangin, yung tubig, yung lupa, dumadami ang tao. Dahil sa human activity, napupulyot yung mga paligid natin. So saan papunta? Saan mo ilalagay yung daming basurang iyan? Yung mga carbon dioxide dyan sa hangin, saan mo ilalagay? Hindi naman sapat ang puno na kumukuha ng mga carbon dioxide para gawing oxygen, di po ba? So napakahalaga nito sa atin. Papunta sa pagkawasak. Kaya nga sa balita, yung hottest year on record, last year po, 2023. Bakit? O 2022, 2023, magkasunod po yan, sobrang init. And then ngayon din, pakiramdam ko sa akin lang, personal ko lang ito, habang nandito po ako sa retreat, sabi ko, ito na yata ang pinakamainit na summer retreat. Kasi ramdam ko po talaga, sobrang init. Tingnan natin, yung nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Sa iba, habang mainit, sa iba naman, bumabagyo. Pero yung init talaga ngayon, ibang-iba. So, tingnan natin. Sorry. So, panoorin niyo po ito. Napakahalaga nito. Oh. Mistulang init ng impyerno ngayon ang nararanasan sa iba't ibang bansa sa Europa. Halos 4 na daan na po ang patay dahil sa matinding init o heat wave, habang sabay-sabay naman na nagliliyab sa apoy ang mga lugar sa Europa. Narito ang report. Nasa matinding init na 45 degrees Celsius ang naitalang temperatura nitong mga nakaraang araw sa Spain. Halos 4 na daan na ang namatay dahil sa heat wave mula pa noong July 8.
Ayon sa Carlos III Health Institute ng University of Madrid, noong Hunyo, mahigit 800 ang namatay dahil rin sa matinding init na naranasan sa Espanya. Sa sobrang init, nasusunog na ang malaking bahagi ng Extremadura region hanggang sa Salamanca province. Mahigit 300 residente na ang inilikas mula sa mga nagliliyab na apoy. Nagbabaga rin ang malaking bahagi ng Malaga province, kaya lumikas na ang mahigit 2,000 mga residente. It's frightening. It's frightening, absolutely. Because you don't know what's happening, you know. Is it going down or is it going with the wind? Is it going to the right side or to the left side? But yeah, you're always afraid because all your money is in the house, you know. You have worked for all your life to buy a nice house in the south of Spain, and then the fire can take all of it. So naganyan niyo po? It's frightening. Sabi niya, all your money is in the house. Yung lahat ng pinag-ipunan mo nasa bahay. Pero darating ang apoy, biglang susunugin lang yun. Maaaring sunugin ang apoy. Opo. Yung panahon natin ay panahon na kung saan papunta na po tayo sa pagkawasak. Yung mundong ito ay hindi magtatagal dahil nakalagay sa Biblia, yung mundong ito maluluma. Anong ibig sabihin? Kung luma, nakikita natin yung mga tandang ito, bula ang Kristo, digmaan, tagutom, mga sakit, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So ano kailangan natin? Mateo 24 verse 44 sabi, kaya maging handa rin naman kayo. Maging handa rin naman kayo. Kaya nakita natin, yung signs of last day, tanda ng katapusan ng panahon, nangyayari o hindi? Nangyayari. So anong ibig sabihin kung nangyayari? Anong mangyayari kung nakikita natin yung mga tanda? Jesus' second coming. Magkakaroon po ng Jesus' second coming o rapture. Sa isip nyo, parang imposible. Paano kaya mangyari yung rapture? Ganyan ang isip ng tao nung panahon ni Noe. Saan man gagaling ang tubig? Kasi yung mga tao nung panahon, hindi pa naman nakakita ng ulan. Marinan nyo, paano mag-rapture? Nakalagay sa Biblia, Unang Thessalonica, chapter 4, verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sabi, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Diyan po sa itaas, bababa ang Panginoon. Sa isip nyo, imposible. Pero dahil nakalagay ito sa Biblia at nangyayari ang mga nakasulat dito, kailangan maniwala tayong matutupad ito kahit hindi pa nangyayari. Dahil yung mga tanda ay nangyayari. Naintindihan niyo po? Ang Panginoon ang bababa mula sa langit. And then anong kasunod? Tingnan niyo po sa screen. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sagay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yung nabubuhay natin, aagawing kasama sa mga ulap. Ibig sabihin, kung ligtas ka po, pagdating ng Panginoon, kukunin ka niya paitaas. Aagawin ka sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Parang ganito. So, hindi naman ganito exact, hindi natin masabi, pero nakalagay sa Biblia, ang Panginoong Jesus bababa sa taas, kukunin yung mga ligtas. Example lang iyan. Pero hindi ganyan itsura. Kasi nakalagay sa Biblia, yung katawan, babaguhin sa isang maluwalhating katawan. Naintindihan niyo po? Kaya ibig sabihin, may kukunin, may maiiwan. May ligtas, may hindi ligtas. Paulit-ulit nakalagay sa Biblia yung mangyayari pag nag-rapture. Tingnan niyo po maigi. Mateo chapter 24, verse 40 and 41. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May 2 babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ibig sabihin, kukunin may ligtas, ang isa'y iiwan, may hindi ligtas. Kagaya ng 2 ito. Sabi niyo na naka-green sa naka-blue, kaibigan, sumama ka sa akin. Gusto ko maligtas ka. Makinig ka ng summer retreat. Sabi niya, saka na lang, busy ako. Nag-rapture. Naiwanan siya. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May ligtas, may hindi ligtas. Yung kukunin yung ligtas. Yung may iwan, yung hindi ligtas. Paulit-ulit pong sinabi sa Biblia. Sabi dito, Lucas chapter 17 verse 34, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May 2 magkasamang magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan.
Pupunta sa bukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kagaya nito, dala-dalawa, maaari mag-asawa ito sa isang higaan. Yung isa ligtas, yung isa hindi. Honey, sumama ka sa akin, gusto kitang maligtas. Yung isa naman, magkaibigan siguro ito, magkatrabaho. Kaibigan, sumama ka sa akin, makinig ka ng summer retreat. Mag-aral tayo ng Biblia para maligtas. Busy ako. Maring ito din magkapamilya. Ma, ate, nanay, kuya, sumama kayo sa akin. Makinig kayo ng summer retreat. Pero hindi sila nakinig. Nag-rapture. Anong napansin nyo sa naiwan? Nagulat. Umiiyak. Bakit? Pag naiwan ka sa rapture, wala na pong pag-asa. Wala nang pag-asa. Kaya bago mag-rapture, napakahalaga, maligtas ka na. Sabi nga sa Old Testament, ikaw na namumuhay sa mga kalayawan, na tumatahang matiwasay, na nagsasabi sa kanyang puso, ako nga at wala nang ibaliban sa akin. Ano sabi? Sa isang araw, ang pagkawala ng mga anak at pagkabalo ay buong darating sa iyo. Yung pagkawala ng anak at pagkabalo ay buong darating sa iyo. Pag hindi ka naligtas at nag-rapture, may iwan ka. Kung may asawa ka at hindi ka ligtas, yung asawa mo ligtas, mababalo ka. Sino yun? Ikaw na namumuhay sa mga kalayawan. Yung mga ayaw maglaan ng oras sa Diyos. Tinan nyo ito. Ito po ay simbahan. Nag-a-attend naman sila linggo-linggo. Pero kahit nag-a-attend sila linggo-linggo, na-rapture, naiwanan po sila. Bakit? Kahit nagsisimba ka linggo-linggo, kahit perfect attendance mo, kung hindi mo naman alam paano maliligtas, wala ding silbi, hindi maliligtas ang tao dahil sa pagsisimba linggo-linggo. Wala nakalagay sa Biblia na perfect attendance ka, pupunta ka na sa langit. May tamang parang itinuturo ang Biblia paano tayo maliligtas. Kaya kailangan mo pong makinig ng maigi sa Bible Seminar. Kaya napakahalaga, panoorin natin ito. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... So, napag-isip-isip niyo po? Ito po ay hindi biro. Ito po ay seryosong bagay na nakalagay sa Biblia. Kaya may tanong ako sa inyo, paano kung mag-rapture ngayon? Makakasama ka ba? Ano ang iyong katiyakan? Paano ka nakakasiguro? Yung buhay natin dito sa mundo, hindi po ito ang lahat. May pagbabago. Hindi lang ito yung katawan, hindi pa ito ang lahat. May pagkabuhay na muli. Ipinakita ng Diyos sa ating paligid na may pagkabuhay na muli. Hindi pa ito ang lahat yung buhay dito sa lupa. Halimbawa, yung caterpillar. Para sa uod na ito, yung dahon, napakasarap na pagkain para sa kanya. Pero sa ayaw at sa gusto niya, magiging siyang ganap na paro-paro pagdating ng panahon. Hindi yung uod ang buhay niya. Magiging siyang isang napakagandang paro-paro. Yung uod na ito, mukhang mahina. Pero darating ang time, magiging napakalakas niyang uang. May pagbabago. Yung binhina ito, pagdating ng araw, magiging napakagandang sunflower. Yung itlog, pagkatapos ng 21 days, magiging ganap na sisiw. May pagbabago. Ganon din tayo. Yung buhay natin dito sa mundo, yung katawan natin ito, hindi lang ito ang lahat. Pag dumating ang Panginoon at ligtas ka, babaguhin ang iyong katawan sa isang maluwalhating katawan, kukunin ka ng Panginoon paitaas. Naintindihan niyo po? Kaya tingnan natin yung timeline ni God sa kasaysayan ng tao. No? Mula sa eternity, nagsimula tayo sa eternity hanggang sa eternity. Ano po? Kung titingnan natin dito, si Adan ang unang tao. Mula kay Adan hanggang kay Abraham, ang tawag dyan, panahon ng konsensya. Nabubuhay ang tao
ayon sa kanilang konsensya. Walang batas. Walang law na sinusunod. Ayon lang sa kanilang konsensya, yun yung sinusunod nila. Gumagawa sila ayon sa kanilang konsensya. Noong time na yan, yung tao sobrang sama. Kumbaga, sobrang sama na yung mga konsensya, yung isip ng tao sobrang sama. Kaya nagkaroon ng water judgment nung panahon ni Noe. Paghuhukom sa tubig. And then mula kay Abraham, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, yung unang pagdating na matay si Jesus sa krus, ang tawag dyan, age of the elect or law. Yung elect, tumutukoy po yan sa Israel. So mula nung dumating si Abraham, Israel, siya yung pinagmula ng Israel, ibinigay sa kanila yung 10 Commandments, yung utos ng Diyos. Kaya nung time din, mula kay Abraham hanggang pagdating ni Jesus, ang tawag, age of the elect or law. Elect Israel. Yung law, kautusan. Nabubuhay sila ayon sa kautusan. Napakahalaga niyan, no? Pero dumating si Jesus Christ, nabigo pa rin yung tao. Sinuway nila si Jesus, tinanggihan nila si Jesus. Kaya mula nung namatay si Jesus sa krus, hanggang sa rapture, anong tawag? Age of Gentiles or grace. Yan yung panahon ng biyaya. Gentiles, tumutukoy sa atin. Ano po? Para maligtas ka, kailangan bago mag-rapture, kailangan maligtas ka. Pag nag-rapture, ano mangyayari? Magkakaroon ng 7 taong kapigatian dito sa mundo, 7 years tribulation. Pag naiwanan ka po sa rapture, papasok ka sa 7 taong kapigatian. Magkakaroon po dyan ng tinatawag na fire judgment, nuclear war. Mawawasak yan. And then, magkakaroon ng millennial kingdom o 1,000 taong paghahari. Jesus' second coming on earth. Pero para maintindihan natin, dito muna tayo sa mula nung dumating si Jesus Christ, pag-isipan natin ito. First coming, ano nangyari? Namatay si Jesus sa krus. And then nakalagay sa Bible, muli siyang darating. Yung second coming. Diyan po sa papawirin. Hindi dito sa lupa. Papawirin. Kukunin yung mga ligtas. So, bago siya yung mag-rapture, nagbigay po ng mga tanda. Nakita natin yung Israel, ikinalat sa buong mundo, pero na-restore. And then, mga tanda. Ano yun? Tagutom, lindol, mga sakit, gera. Nakita niyo yung mga signs. Tama po ba? So, dahil nakikita natin yung signs, anong ibig sabihin? Magkakaroon po ng rapture. Jesus' second coming in the air. Sa papawirin. Kukunin ng Panginoon, kung ligtas ka, kukunin yung mga ligtas pa itaas. Pero tingnan niyo, nasaan na tayo ngayon? Signs. Yung signs tsaka yung rapture magkalapit. Ibig sabihin, kahit mamaya, kahit bukas, sa susunod na linggo, pwede na mag-rapture. Ano mangyayari kung maiwan ka sa rapture? Ito ang pag-isipan natin. Paano kung patulog-tulog ka lang ngayon? Hindi ka talaga nakinig. Gusto mo nang umuwi. Tapos, sinayang mo yung pagkakataon. Naiwanan ka sa rapture. Ano mangyayari? Advance na pong nakalagay sa Biblia, ano mangyayari? So, para advance na kayo, pag hindi ka nakasama sa rapture, ito ang mangyayari. Magkakaroon 7 taong kapigatian dito sa mundo. Darating po si Antichrist. Yung 7 taong ito, nahahati sa 2. May unang 3.5. Ano mangyayari sa unang 3.5? Magkakaroon po ng false peace dito sa mundo. Huwad na kapayapaan. Magkakaroon po ng one world government. Isa na lang ang mamumuno dito sa mundo. And then sa Israel, marirebuild yung temple. Wala pong templo ngayon sa Israel, pero marirebuild yan, nakalagay sa Biblia. Ngayon po, nakahanda na yan. And then pagkatapos ng one world government, yan po yung unang 3.5, magkakaroon po ng 666, Antichrist. Ano? Tatatakan yung mga tao ng 666, numero ng demonyo, ilalagay sa tao. Para madaling makontrol ang tao ni Antichrist. Ano pang matindi? Ang tawag dyan, Great Tribulation. Matinding kapighatian. Sa huling bahagi ng 7 years tribulation, anong kasunod? Armageddon. Nakalagay sa Biblia. Ano yung Armageddon? Digmaang nuclear po yan. Yan po yung magiging parusa sa mga taong hindi naniwala sa kaligtasan ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yung mga taong natulog lang, walang pakialam sa salita ng Panginoong Diyos, mararanasan mo yan. Pero kung ikaw naman ay maliligtas, wala kang dapat alalahanin. Bakit? May chance. Hindi pa naman ito nangyayari. Nakasulat pa lang sa Biblia. Kaya isinulat para tayo ay maghanda. And then, millennial kingdom. Ano po? So, tingnan natin ngayon. Ano mangyayari sa 7 years tribulation?
Paano ikokontrol ni Antichrist ang mundo? Pag-isipan natin ito. Pero bago yan, Jesus' second coming, rapture, nakikita natin. Yung mga tanda, nangyayari. So, totoo yan. And then, pag-isipan natin ngayon, 666, Antichrist. Paano ikokontrol ni Antichrist ang mundo? Paano magkakaroon ng one-world government? Anong mangyayari? So, advance na po nakalagay sa Biblia. Pag hindi ka nakasama sa rapture, mararanasan mo to. Pero kung ikaw ay maligtas, wala kang dapat problemahin. So, tingnan natin. Apocalypse chapter 13, verse 4 hanggang 5. Babasahin ko. Ang mga ito'y sumamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw? At sino makakalaban dito? Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita at ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 araw. Sabi, ang mga tao ay sumamba sa dragon. Sino yung dragon? Si Satan. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw at sinamba nila ang halimaw. Sino yung halimaw? Yung dragon po, sumisimbolo kay Satanas. No? Pero yung halimaw na ito, sabi diyan, sinamba nila ang halimaw. Yung halimaw, sumisimbolo sa tao, world leader na kumikilos mula sa kapangyarihan ng demonyo. Yung dragon. Ibinigay ng dragon yung kapangyarihan sa halimaw. Sino yung halimaw? World leader. Isang tao na gagamitin ng demonyo at pasasambihin yung mga tao sa kanya. Gaano katagal, sabi? At siya'y gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 taon. 42 buwan. Ilan yung 42 buwan? 3.5 years. Sa loob ng 3.5 years, nandyan yan, Antichrist. So anong gagawin nila? Pinasasamba nila lahat po ng tao. Pag naiwan ka dito, no choice ka. Sabi ng Biblia, kanyang ginamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito. Sa unang halimaw, na ang sugat na ikinamatay ay gumaling na. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati ng pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Kaya ni Antichrist magpababa ng apoy galing sa langit pababa sa lupa. Parang may kapangyarihan din siya. Anong gagawin ng mga taong naiwan? Susunod sa kanya. No? Sasamba sa kanya. No choice ka. Ano sabi? At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapatay naman ang lahat lang hindi sumamba sa larawan ng halimaw. Pag hindi ka nagsumamba, papatayin ka. No choice ka. Sasamba ka na. Bakit? Sinayang mo yung pagkakataon para makasama sa rapture. Sasamba ka na talaga dyan. Ano pang kasunod? Bukod sa pagsamba, meron pa po. Sabi, ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sano. Pag naiwan ka sa rapture, mayaman, mahirap, lahat ng tao lalagyan po ng tanda sa kanilang kanang kamay o sano. Anong purpose ng tanda? Nakalagay na rin sa Biblia. Bakit may tanda? Para saan ang tanda? Maintindihan niyo po sa sumunod na verse. Sabi, upang walang sino makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Walang sino makabili o makapagbili maliban ang may tanda. So pag wala kang tanda, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. Ano sabi? Ang may pangunawa ay bilangin ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 600 at 666. Gamit ang 666, makakabili ka at makakabili o makakapagbili. Konektado sa pagninegosyo yung 666. Upang walang sino makabili o makapagbili, maliban sa may tanda, darating ang time, ilalagay yan sa taong 666. Upang walang sino makabili o makapagbili. Alam niyo po ba, sa panahon natin, ginagamit na natin yung 666. Wala pa ito sa katawan ng tao. Pero masasabi natin ito yung unang hakbang para ilagay sa tao. Kasi yung 666, ginagamit na natin ngayon sa pagbili
at makapagbili. Yan po yung tinatawag na barcodes. Bawat produktong bibilihin mo sa SM o sa mga mall, may mga barcode yung produkto. Mineral water o chichirya man yan, merong barcode. Ito po yung barcode. Yung barcode na yan, yung mga linya na yan, meron po yung numero nakatumbas. Yung makikita nyo sa dulo ng barcode na sobrang linya, etong dulo, gilid, o tinatawag na line guard, etong dalawang yan, gitna, eto, at yung kabilang dulo, yan pa yung sumisimbolo sa 666. Nakalagay po yan sa barcode natin. Yung nag-imbento niyan, ginawa nilang 111, 222, 333, hindi talaga gumagana yung barcode. Pero paglagay nila ng 666, gumagana. Anong purpose ng barcode? Bakit may barcode? Nakalagay sa barcode lahat ng information ng produkto. Kailan ginawa, anong taon ginawa, saang bansa ginawa, nakalagay dyan. Ilalagay po yan sa scanner. Tit! Di ba? Tit! Babasahin ng computer yung produkto gamit yung barcode. Halimbawa, sa atin sa Pilipinas. So, yung beer brand, gagaya nitong gatas, pag in-scan mo yan, babasahin ng computer yung produktong ito. Alam mo, 480, lalabas yan. Made in Philippines po yan. May mga barcode bawat bansa. USA 00019 sa Amerika. China 690, 695. Yan yung mga codes nila. Pag binasa, babasahin po yan ng computer. Darating ang time sa tao na yun ilalagay. Ngayon, ang gamit natin, cash. Mahirap magdala ng cash. Nag-invento ang tao ng ATM card, credit card, para sa pagninegosyo, mas madali. Pero, nako-clone. Nagagaya pa rin po yan. Pero darating ang time, wala na, cashless na. Ngayon nga, pinopromote na yung para bumili online na. Anong tawag dyan? Online transaction. GCash. Ano pa? Lazada, Shopee, yung mga ganyan. Pero mapapansin mo, sa mga transaction online, lahat ng ginagawa mo, naka-record. Mababalikan mo lahat. Alam anong binibili mo. Ginagastusan mo, malalaman po agad. Malalaman. Pero ito po yung latest na sabi, microchip. Kasi laki ng butil ng bigas na pwedeng ilagay sa iyong kamay. Pero imaginein mo, yung chip na ito ilalagay sa katawan mo. At meron siyang tinatawag na antena. Kung meron po yung GPS, ilalagay yung GPS sa cellphone natin, pwede kang tumakbo, hindi ka pwede magtago. Madaling hanapin ang tao. Madaling makontrol ni Antichrist ang tao. Malalaman lahat ng activity mo, hindi ka na makakapagtago. Panoorin natin ito. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsha-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been Noong unang panahon, tinatawag itong barter. and where we are going. Well, implanting humans with microchips. Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up, Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? and we are closer than we think. Napakarami ng evidence, it is undeniable. Be prepared.
or 666 is real. Nakita niyo po? Naka-ready na po yung 666. Ginagamit na natin yung 666. Pero masasabi natin, ito ay unang hakbang o paghahanda na para sa future natin. Ilalagay yan sa katawan ng tao. So, makabili at makapagbili, nakalagay sa Biblia. So, ano naman ang epekto nito? Kung magpapalagay ka niyan, anong epekto? Sabi ko nga kanina, kung ikaw po ay makakasama sa rapture, hindi mo ito problema. Pero kung maiiwan ka sa rapture, wala ka ng choice, magpapalagay ka niyan. Ano mangyayari? Sabi ng Biblia. Revelation chapter 14 verse 11, at ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. At sila walang kapahingahan araw at gabi, silang mga sumamba sa halimaw at sa larawan nito. At sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Usok, hirap. Ano yon? Impyerno. Hanggang kailan? Magpakailanman. Pupunta ka sa impyerno, magpakailanman. Kaya para makaiwas sa impyerno, para makaiwas sa usok at hirap na iyan, maligtas ka. Kung mahal mo ang sarili mo, tulungan mo ang sarili mong maligtas. Ano po? Napakahalaga. Kaya nakita natin, restoration of Israel, totoo. Signs of last days, nangyayari. Ibig sabihin, malapit nang dumating si Jesus. Pagka rapture, magkakaroon ng Antichrist, naka-ready na nakita natin. Ano pang kasunod? Armageddon. Yan yung huling digmaang nakalagay sa Biblia. Sabihin, yung history ng tao sa mata ng Diyos, tapos na. Tapos na. In-advance ng sinabi sa atin, kaya malalaman nyo kung saan tayo papunta dito po sa tinatawag na Armageddon o Last War, huling digmaan. Tingnan natin. Yung lugar kung saan mangyayari yung Armageddon, nakalagay na sa Biblia. Sabi sa Revelation chapter 16 verse 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Yan, Armageddon. Sa Greek, Megiddo. So ito po yung lugar na ito, Armageddon. Yung huling digmaan. Kung saan mangyayari yung digmaan. Sa lugar na ito, pag pumunta ka dyan, may nakalagay po na plate o plaka. Sa plaka, nakalagay kung anong mangyayari. Sabi, Armageddon, in which the final battle will be fought in the end times. Yung final, yung huling digmaan na yung mangyari dito, sa katapusan ng panahon. Paano kaya? Anong klaseng digmaan ito? Anong klaseng pagkawasak yung mangyayari dito sa Armageddon? Naka-prophecy sa Biblia. Ilang tao ang mamamatay? Para magkaroon tayo ng idea, sabi sa Apocalypse, chapter 9, verse 18, sa pamagitan ng tatlong salot na ito, ay pinatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na lumalabas sa kanilang mga bibig. Ha? 8 billion. Bilyong tao po ang populasyon ng mundo. Ibig sabihin ng, kung 8 billion, o higit pa yung populasyon ng mundo, pinatay katlong bahagi ng mga tao. Milyon o bilyong tao pumamamatay sa isang iglap. Sa pamagitan ng apoy, usok at asupre. Saan magagaling yung usok? Kaya bang sunugin yung buong lugar na ito? Ano yung binabanggit niyan? Yan pong nuclear weapon. Pag sumabog yung bomba, meron po yung usok, apoy at asupre. Sama-sama yan. Maraming tao yung mamamatay. Nakaprapisi sa Biblia. Tinan niyo po ang mangyayari na sinabi na ng Biblia ang advance. Sabi sa atin, tinan niyo po, Zacarias chapter 14 verse 12, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Tinan niyo po, ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. Ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Noong unang panahon, kung babasahin mo ito, ang hirap intindihin para pumatay ng tao. Kasi para pumatay ng tao noon, kailangan mo pana. O kaya, itak. Fresh lalabas yung dugo ng tao. Pero sabi dito, ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ito, binabanggit dito, yung tao daw, habang naglalakad o nakatayo, bigla ka mabubulok yung katawan mo. Anong ibig sabihin nito? Ang kanilang matay mabubulok. Kunyari, nakaupo ka lang dyan, biglang mabubulok yung eyeball mo. Malalaglag yung eyeball. Ang kanilang dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Noong unang panahon, hirap intindihin. Pero sa panahon natin ngayon, maintindihan natin. Anong tinutukoy dito? Yung radiation. Pag sumabog po yung bomba nuklear,
at tinamaan ka ng radiation nun, sa hangin pa lang, hindi yan nakikita yung radiation. Bigla lang po iyan, malulusaw ang laman mo. Kagaya ng taong ito, tinan niyo yung picture. Tinamaan siya ng radiation, yung kanyang mata, yung kanyang laman, nabubulok. Pag pinanood ninyo yung sa Japan, yung pinahulugan sila ng bomba, yung mga Hapon doon sa dokumentary, habang naglalakad, nalalaglag yung kanilang mga eyeball sa lupa. Nalulusaw sila. No? Nakalagay sa Biblia. Advance ng sinabi sa atin. Saan papunta ang mundo? Ano mangyayari sa future? Napakalinaw. Basahin natin ito ng dahan-dahan at sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Naintindihan niyo po? Ang lupa, matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon. Ano yung naroon? Bahay, lupa, sasakyan, lahat ay masusunog. So kung susunugin lahat ng nandito, sasayangin ba lahat ng oras para lang dito? Kung susunugin lahat ng pinagpapaguran natin, magpapakamatay ka ba para kumita lang ng pera na hindi mo iniisip yung kaligtasan mo? Pag-isipan po natin ito. Magkakaroon ng huling digmaang nuklear, nakalagay sa Biblia. Masusunog lahat ng bagay dito sa mundo. Panoorin natin ito. Ganito po. Magkaroon lang tayo ng idea. Sabi, masusunog, mangyayari yan. Nakita niyo po? Mawawala lahat. Mukhang sa isip niyo, paano imposible, nakalagay na sa Biblia. Ngayon yung tao, okay lang, kahit na naririnig na yung babala, wala lang, wala. Bahala kayo dyan. Basta kami masaya. Gusto ko masaya. Huwag tayo masyadong matakot. Marami ng tao nagsasabing ganyan. Magpakasaya tayo habang nabubuhay dito sa mundo kasi nandito ang lahat. Pero alam niyo po, yung saya yan, kung ganyan ang katwiran mo, magpakasaya sa mundo dahil nabubuhay naman ako, magpapakasaya na lang ako. Kesa mabuhay akong stress sa mundong ito. Tandaan mo, yung kasiyahan yan pag dumating ang Panginoon at hindi ka ligtas, ito ang mangyayari sa'yo. Sabi ng Biblia. Babasahin ko. Amos chapter 8 verse 10. Aking papalitan ng pagtangis ang inyong mga kapistahan at lahat ng inyong mga awit ay magiging panaghoy. Ako'y maglalagay ng damit sako sa lahat ng balakang at pagkakalbo sa bawat ulo. At gagawin ko iyon na gaya ng pagtagoy sa isang bugtong na anak. At ang wakas na yun ay gaya ng mapait na araw. Ano sabi? Yung mga taong nangangatwiran, magpakasaya ka na lang, enjoy mo yung life mo. Saka na yung Bible na yan, magpakasaya ka. Ano sabi? Pag binaliwala nila yung kaligtasan, aking papalitan ng pagtangis ang inyong mga kapistahan. At lahat ng inyong mga awit ay magiging panaghoy. Ano yun? Pagdain. Iiyak ka, sana maligtas ako! Gusto ko na maligtas! Wala nang chance. Sinayang mo yung pagkakataon. Ano pa sabi? Pagkakalbo sa bawat ulo. Anong pagkakalbo? Sobrang daming tao, paano makakalbo? Hindi natin kailangan ng barbero. Nung sinusulat ito, mahirap intindihin. Pero sabi, pagkakalbo sa bawat ulo, ulitin ko, yan po ay radiation. Pag sumabog yung bombang nuklear, at tinamaan ka ng radiation, makakalbo kagaya ng taong ito. Yung taong ito ay nakalbo dahil tinamaan ng radiation noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tinan niyo ang kanyang ulo, nakalbo. Yung kanyang mata na bulok sa kinalalagyan ng mga ito. So anong ibig sabihin nito? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Bakit nakalagay ito sa Biblia? Para takutin kayo? Hindi po para takutin. Sinasabi ito sa inyo, bakit? Para maghanda. Sabi ng Biblia. Babasahin ko,
Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat anak ng tao, sabi, darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So bakit ito sinasabi sa atin? Para maghanda. Para wag kang matulog. Para wag kang mag-ikot-ikot dyan. Para maligtas ka. Naintindihan niyo po? Nandito na tayo. Sabi, Pastor, ready na po ako mamatay. Hindi po ako natatakot mamatay. Sabi ko, bakit? Sigurado ka na ba sa kaligtasan mo? Hindi po. Meron na po akong St. Peter plan. Kaya kahit mamatay po ako, wala na akong problema. Sabi ko sa kanya, sorry po. Baka ma-misinterpret nyo. Yung sinasabi kong paghahanda ng Biblia, bago ka mamatay, hindi po St. Peter plan. Ano yung tinutukoy natin paghahanda? Kaligtasan ng iyong? Ulitin natin, kaligtasan ng iyong? Kaluluwa. Kasi kung walang impyerno, hindi natin kailangan magtiis sa sobrang init dito. Alam ko po yung mga newcomers, ang init, Pero bakit kailangan natin magtiis? Una, para sa Diyos. Pangalawa, para sa atin. Para malaman mo yung kaligtasan. Para sa kaligtasan mo. Kung may sakit kang cancer, at alam mong may gamot, kahit mahirap, iinumin mo yun. Kahit mapait, iinumin mo. Kung alam mong hindi ka siguradong ligtas, at alam mong may kaligtasan, magtiyaga ka po. Sabi ng Biblia, Amos chapter 4 verse 12, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Humanda ka. Mag-ready ka. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Alam niyo po kasi, pag nag-rapture, alam niyo po, pag nag-rapture, kunyari, nag-rapture na ngayon. O next week, nag-rapture, hindi ka naligtas. Ngayon, iisipin mo, wala na si Asa ni mga kasama ko. Iisipin mo, gusto ko na mag-attend ng Bible seminar. Sa oras na yan, wala na po. Wala na magtuturo kasi na-rapture na yung magtuturo eh. Nakalagay sa Biblia, tinan ninyo. Tinan niyo yung verse na ito. Sabi, Amos chapter 8, verse 11 and 12. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos. Tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa lupain, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Tagutom sa lupain, pero hindi doon sa tinapay, kundi saan? Tagutom sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. At sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo at paparot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila ito matatagpuan. Gusto ko na mag-attend ng Bible seminar, gusto ko na makinig ng summer retreat. Pero ano sabi? Punta ako dun, baka meron dun. Punta ako sa kaliwa, baka meron dun. Sila'y tatakbo, paparot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila ito matatagpuan. Wala na. Wala nang chance para maligtas. Bakit? Sinayang mo na. Hindi po unlimited ang kaligtasan. Ang time para maligtas. Limited ito. Pag dumating ang Panginoon, rapture na. Wala nang chance yung Gentiles para maligtas. Kung meron man, Hudyo na lang ang maliligtas sa time ng 7 years tribulation. Kaya pakiusap, wag lang puro material things ang isipin natin. Wag lang puro pera. Kasi pagdating ng Panginoon, itatapon mo na yan. Kahit ang laki ng ginto, meron ba sa inyo may tinatago sa bahay na ganito kalaking ginto? Huwag niyo sabihin, baka nakawan naman kayo mamaya. Kung meron, kunyari nag-rapture na, maring isiya, hindi, may gold ako sa bahay. Pag nag-rapture, ano sabi ng Biblia? Sa katapusan, kanilang ihahagis, sabi sa Ezekiel chapter 7 verse 19, kanilang ihahagis ang kanilang pilak sa mga lansangan, at ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Hindi nila mapapawi ang kanilang pagkagutom o mabubusog man ang kanilang mga tiyan, sapagkat iyon ay katitisuran ng kanilang kasamaan. Ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Itatapon mo na yan. Ang kanilang pilak at ginto hindi makapagliligtas. Baliwala. Naintindihan niyo po? Huwag lang material things. Isipin ninyo, spiritual things. Maligtas ka. Sabi ng Biblia. Kaya iiwan ko sa inyo yung Bible verse na ito. Sabi dito, sabi, Kawikaan 22 verse 3, basahin natin lahat ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang matalinong tao ay nakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Nung Noah's time, binaliwala ng mga tao yung pangangaral ni Noe. Kasi hindi pa sila nakakita ng ulan nung time na yun. Parang imposible sa mga tao noong panahon, bumaha. Sa panahon natin ngayon, magkakaroon ng fire judgment nakalagay sa Biblia.
Para makaiwas sa paghuhukom sa apoy, kailangan mo pong maligtas. Huwag kang mapunta sa impyerno. Maaaring isipin mo parang imposible, pero nakalagay ito sa Biblia. Yung restoration of Israel, totoo o hindi? Totoo. Tanda ng katapusan ng panahon, nangyayari o hindi? Nangyayari. Jesus' second coming, hindi pa nangyayari. Pero konektado yan sa signs. Dahil nangyayari ang mga tanda na nakasulat, totoo din yan. 666, nakikita natin. Nakahanda na o hindi pa? Nakahanda na, nakikita natin. Armageddon, nakahanda na o hindi pa? Nakahanda na. Anong ibig sabihin? Ang Biblia ay totoo. At ano yung mensaheng gustong iparating sa atin ng Diyos ngayon? Kailangan mong maligtas. Tama po ba? Kaya pakiusap mamaya, meron pong next session na pinakamahalaga. Yung mga susunod na session, pakiusap. Kahit pagod yung ating katawan, pumunta kayo dito, umupo kayo, makinig. At habang nakikinig, huwag niyo munang pansinin yung katabi niyo. Ang isipin niyo, kailangan kong maligtas. Sulitin ko yung bayad ko sa summer retreat na ito. Okay po ba? Makabalik po kayo mamaya? Okay po? Okay, maraming salamat po. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob po sa amin sa oras na ito, na pag-aralan po namin ang Biblia ay totoo sa pamamagitan ng katuparan ng mga propesiya. Panginoon, patuloy na tulungan mo po ang mga nakikinig sa oras na ito, lalo na po sa session mamaya na maka-attend po sila, at anuman ang hadlang na gawain ni Satan para ma-distract sila, ay tulungan mo po na ma-overcome nila ito na nagtitiwala sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin ang mga susunod na session na ikaw po ang gumabay. At kung meron pa rin na hindi naniniwala na ang Diyos ay buhay at ang Biblia ay totoo, mahabag ka po sa kanila at nawabigyan mo po ng mapagpakumbabang puso na mamaya bumalik sila na may pusong nagnanais na maligtas. Sa iyo pang papuri at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na pagalitas. Amen. Maraming salamat po.